Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Samahan niyo po ako. Tayo po ay sama-samang manalangin bago tayo magsimula sa pag-aaral. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa uli. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Purihin po kayo, aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Pinagkaloob niyo pong buhay sa amin, Panginoon. Tinataas po namin ang gawain ito, Panginoon. Kayo ang sumama, kayo po ang gumabay, kayo po ang maitaas sa oras na ito sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po, Panginoon, ang kumilos, ang bawat isa po ng makakapanood, makakapakinig ng live na to, Panginoon, ay kayo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, maitaas at mapaalagahan ang inyong mga salita, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Humihingi kami ng inyong gabay sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, ay kayo ang Diyos maluwalhati at madakila, mapurihan sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Pinagkaloob niyo pong buhay, bagong lakas. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi kami ng iyong pagtatagumpay sa oras na ito, Panginoon, sa aming gawain. Sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, na narito sa live, Panginoon, katuloy, Panginoon, maranasan yung pagkilos. At lahat po ng aming pangangailangan, Panginoon, ay maranasan namin sa araw na ito, Panginoon. Manggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Niluwalhati namin kayo. Ito po aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Sa bang mapagpalang umaga po uli sa mga kapatid. Ngayon po tayo ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ay dito po sa Pilipos 4 verse 4 hanggang 9. Ulitin ko po, sa talata po na Pilipos 4 verse 4 hanggang 9. Ang pamagat po nito ang isang mabuting lingkod. Amen. Basahin ko po dito. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap,
narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasainyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Purihin po ang Panginoon. Ulitin ko po, sabi dito sa verse 4 hanggang 5, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit na ang dumating ang Panginoon. Amen. Dito po si Apostol Pablo po nangangaral sa mga taga-Pilipos. Mababasa po natin dito ay sa mga Kristiyano, mga taga-Pilipos, sa mga mananampalataya, ay ang mensahe ni Apostol Pablo na palakasin at turuan manatili sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen. Huwag po tayong malungkot kapag tayo ay nakakaranas ng mga iba't ibang hindi magagandang pangyayari sa ating buhay. Huwag tayong malungkot, huwag tayong mag-alala. Kung meron tayong nararanasan mga problema at ibang-ibang pagsubok sa ating buhay, ang maganda kapag tayo nakakaharap sa mga iba't ibang sitwasyon na hindi maganda, ay meron tayong kagalakan sa ating puso dahil kasama natin ang Panginoon. At may kakayahan tayong ipakita na kaya nating malampasan o magtagumpay dahil kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Isipin po natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po. Ang Diyos ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Ganun po ang dapat nasa isip natin na kapag tayo ay meron tayong nararanasang hindi maganda, alalahanin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Tayong mga naglilingkod, mga manggagawa ng Panginoon, meron tayong banal na Espiritu sa ating buhay. At yun ang connection natin sa Panginoon, sa Ama. At kapag dahil ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Amen. Pag nasa atin ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita ay nasa atin, marami tayong magagawa. Marami tayong may isip na magaganda. Marami tayong dapat gawin sa paglilingkod. Hindi agad tayo napapagod kapag tayo naglilingkod sa Panginoon. Lahat madali para sa atin. Lahat wala tayong reklamo sa mga gawain ng Panginoon. Magagawa natin ang tamang desisyon sa mga bagay. Mapapadali yung mga bagay na sa tingin natin mahirap dahil kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Kapag meron tayong kagalakan sa ating paglilingkod, sa ating puso, mapapadali po ang lahat ng bagay. Hindi tayo mapapagod. At yun ay kaloob ng Diyos sa atin, sa ating mga puso. Binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan sa lahat ng ating ginagawa. Sa sitwasyon man na hindi maganda na ating nararanasan, meron tayong kagalakan. At iyon ang maghalaga po sa ating mga manggagawa o mga lingkod ng Diyos. Yung meron tayong kagalakan nagmumula sa Panginoon sa ating puso. Hindi natin naiisip yung mga bagay na mga pangit na mangyayari. Iniisip natin yung magagandang maidudulot ng ating paglilingkod sa Panginoon. Yun po yung mahalaga sa ating tatatak sa ating isipan. Kaya ako naglilingkod dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkod ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Ganun po tayo mga kapatid. Tayo ba ay merong kabutihang loob sa ating puso? Dapat po meron tayong kabutihan. Ipakita natin ang kabutihan ng ating puso na nanggagaling sa ating Panginoon. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng kabutihang puso at katuruan kung paano tayo mamumuhay bilang isang manggagawa ng Diyos, bilang isang mananampalataya. Meron tayong kabutihan sa ating mga puso. Amen. Meron ba tayong mabuting pakikitungo sa ating kapwa? Meron ba tayong
mabuting pagkatao sa ating ginagawa. Ang ibig sabihin nito, yung karakter natin, yung buong pagkatao natin, yung karakter natin, ang pagiging manggagawa, pagiging mananampalataya, meron tayong dapat kabutihan sa ating puso. Mahalaga po ba ang karakter sa atin? Mahalaga po ang karakter sa atin, mga maglilingkod. Pero meron tayong mga kasalanan. Isa pong kasalanan kapag hindi tayo marunong magpatawad sa ating mga kasalanan, sa mga nagawa natin ng kasalanan, hindi tayo marunong humingi ng tawad. Isa po yun nagpapakita sa ating karakter, sa ating pagkatao. Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, hihingi tayo ng pagpatawad, hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, sa tao, at higit sa lahat sa Diyos. Amen. Dapat meron tayong pusong magpatawad sa mga nakakagawa sa atin ng kasalanan, patawarin natin. Yun po yung pagiging mabuting kalooban ng ating puso. Maayos ba ang ating karakter? Dapat po maging maayos ang ating mga karakter, ating pagkatao. Sabi sa Pilipos 2 chapter 2 verse 2, sabi po dito sa 1, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob, at may malasakit para sa isa't isa. Lubusan ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, nabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Amen. Napakaganda po ng sinasabi dito sa Pilipos 2:2. Napakaganda po. Lubusan ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso at diwa. Wala po tayong inggitan, wala po tayong pagmamataas na makikita, dahil ang tingin natin ay pantay-pantay tayo sa Panginoon. Amen. Iyon po yung magandang karakter ng isang manggagawa. Magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa, kagandahang loob. Diba? Napakaganda po, meron tayong pinapakita natin yung kagandahang loob na nasa ating puso, na binigay ng Diyos sa atin. Pag hindi tayo maayos ang ating pagkatao, kapag dumating ang Panginoon, sabi doon sa 6, pag dumating ang Panginoon, ay magkukulang tayo. Kung ano man nagawa nating masama o mabuti, dapat maging maayos ang ating karakter sa harapan ng Diyos kapag dumating ang Panginoon. Sabi sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung pinaghahandaan natin. Yung pagbalik ng Panginoon, yung karakter natin, ay magkakaroon ng aani tayo dahil ang ating paglilingkod sa Panginoon ay mabuti. Hindi tayo susuko. Hindi tayo titigil sa paglilingkod. Meron tayong pagtitiis na gagawin. Meron tayong pagtsatsagang gagawin sa paglilingkod. Hindi tayo susuko. Gagawin natin ang lahat para sa Panginoon. At tayo ay aani. Amen po ba? Sabi sa verse 6 ng binasa natin, sa halip hingin ninyo lahat ng bagay
sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen. Tinuturo po ng Apostol Pablo na tayo ay laging manalangin sa Panginoon dahil alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan at nagpo-provide ng ating pangangailangan. Ganon tayo dapat manalangin sa Panginoon. At turo ni Apostol Pablo na tayo ay manalangin lagi sa Panginoon. Hindi madali ang ating daranasin, hindi maganda ang ating mga mangyayari sa ating paglilingkod. Pero madali, malalampasan natin ang mga pagsubok dahil tayo ay nananalangin sa Panginoon. Alam natin ang Diyos ay kasama natin. Amen? Ulitin ko po, hindi madali ang ating mga pagdadaanan sa paglilingkod. Pero kasama natin ang Panginoon. Malalampasan natin po ang mga iba't ibang sitwasyon ng ating mararanasan kapag kasama natin ang Panginoon at maganda ang ating karakter na pinapakita. At kung may mangyari mang masama, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Naririnig ng Diyos ang ating mga lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating pananalangin, naririnig ng Diyos yan. At ang Diyos ay buhay, Diyos ang kikilos sa ating buhay. Yung mga bagay na hindi natin kayang, naiisip natin na hindi natin kaya magtagumpay, pero ang Diyos ang magbibigay ng paraan, bibigay ng Diyos kakayahan na magtagumpay tayo. Yan ang hindi kayang maunawaan ng tao. Amen? Ang hindi kayang maunawaan ng mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, walang pagkakilala sa Panginoon, hindi yan maunawaan nila. Pero tayo mga naglilingkod, mananampalataya, maunawaan natin. Kasi ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, na ating pinaglilingkuran, ay makapangyarihan at tapat sa kanyang pangako. At sabi dito, marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin, kapag tayo ay lagi hindi man maganda ang ating sitwasyon, mga pangit man nangyayari, marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Sabi dito sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo. Amen? Lagi po nating isipin na ang pag-iingat ng Diyos sa atin ay araw-araw, 24 oras po ang pag-iingat sa ating ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil nagbigay ng kapayapaan ang Diyos sa ating puso. Amen? Kahit na magkakagulo na po yung mga tao sa paligid natin, hindi na maganda ang ating naririnig, hindi na magandang ating nakikita sa ating paligiran, sa ating mga bagay-bagay, puro pangit na ang mga bagay na ating napapansin at nakikita sa mundo, bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa ating puso. At magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod. Dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo. Amen. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Itutok natin ang ating paningin sa paglilingkod. Kahit hindi tayo maganda yung mga nangyayari, nakikita natin, maraming pwedeng gawin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Ang buhay natin, kapag sinuko natin sa Panginoon, maraming pwedeng gawin ang Diyos. Ang isang taong nagtiwala sa Panginoon at nanampalataya sa Panginoon ay bibigyan ng Diyos ng kapayapaan. At hindi siya pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo pababayaan. Ang tulong ng Diyos ay nakalaan sa mga manggagawa at naglilingkod sa Panginoon. Magtatagumpay tayo anumang sitwasyon sa ating buhay. Sabi nga din po sa verse 8, pagpatuloy ko po, sabi sa verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri,
mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig sa akin. Sa gayon, sa inyo na ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Tinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na ipakita yung mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri. Ipakita natin, makita sa ating mga totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Bawat mananampalataya ay haharap tayo sa Panginoon. Ito yung maganda na makita sa atin ng Diyos. Gusto rin ng Apostol Pablo, magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Amen? Tulad ng kaisipan ng kay Kristo. Ang gusto ng Diyos, meron tayong kaisipan tulad ng kay Kristo. 'Di ba sa binasa natin sa Pilipos 2:2. Ganun po. Ganito po ang dapat makita sa atin at kailangan nating taglayin ang pagiging manggagawa mananampalataya. Maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Tayo po ay nakapag-isip ng mga hindi mga maganda. Nakakapag-isip tayo ng magagandang bagay sa paglilingkod. Kaya maging ang kaisipan natin, dapat ang maniig sa atin, yung kaisipan ng tulad kay Kristo. Yun po yung maganda. Kaisipan ng tulad kay Kristo, tayo pa rin ay sumunod sa Panginoon. Kahit hindi po tayo, minsan po ay hindi maganda yung nangyayari sa ating buhay. May mga pagsubok, problema, sitwasyon na mga pangit na hindi magagandang mga bagay na ating naranasan, ay magpakita pa rin tayo ng kabutihan sa ating puso. Amen? Huwag natin itaas ang ating sarili. Huwag natin itaas ang ating kung sino tayo, ang ating pagkatao. Kundi, sabi doon, pahalagahan natin yung iba. Mas mahalaga po na ipinapakati na sila ay mas mahalaga kaysa sa ating sarili. Ganun po yung pagiging magabubuting karakter ng isang mananampalataya, ng isang lingkod. Sabi dito, sa 9, sinabi niya na huwag niyong kalimutan ang mga turo. Huwag nating kalimutan ang mga turo. Ginawa dahil ang ating Panginoong Hesus ay yung salita ng Diyos, yung mga turo sa atin ay tatatak sa ating isipan. At gagamitin ito para tayo ay makapagpatuloy paglilingkod sa Panginoon. Gusto ni Apostol Pablo mapabuti ang ating paglilingkod sa Panginoon. Gusto ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya noon at sa atin ngayon, yung kanyang ang mga sinulat ay magawa natin sa ating buhay paglilingkod. Para hindi masayang yung mga katuruan, hindi masayang yung mga sinulat at yung salita ng Diyos na ating narinig, hindi po masasayang. Dahil tayo ay mga naglilingkod sa Panginoon. Sa Pilipos 3, sa Efeso 3, sabi po dito, tulad na isulat ko sa ilang salita, ipinalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim, ang panukala. At habang binabasa nyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim ng panukala na isikang nakatuparan ni Kristo. Sabi po dito, ipinaalam sa atin ng Diyos yung lihim na dapat natin gawin, yung pinakita ng Panginoong Hesus. Kaya po, maraming salamat po. Tayo ay gagamitin ng Panginoon. Yung nalalaman natin ay magamit natin sa paglilingkod. Amen?
Mahalaga po na ang ibang tao ang ating tinataas kaya hindi ating sarili. Dahil yun po ay pagbiging kabutihan ng ating loob. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong makabahagi na tayo sa salita ng Diyos ngayong umaga. Salamat po sa mga kapatid na narito sa live. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magbabakas sa ating gawain para sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay samahan ng Diyos sa ating paglilingkod. Samahan ng Diyos na sa ating pagkatao, sa ating karakter ng isang manggagawa, ng isang lingkod, naglilingkod sa Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos na maging maayos ang ating karakter sa tao at sa higit sa lahat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na sa langit, Diyos makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin kayo sa oras na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang naitaas, kayo po ang naluwalhati. At sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang gawain ito, pag-aaral ng salita ng Diyos, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, gamitin nyo, Panginoon, at patuloy maranasan ng mga manggagawa at mga mananampalataya at naglilingkod sa inyo, Panginoon, ang inyong pagsama at pagtatagumpay sa kanilang mga buhay, paglilingkod, O Diyos. Anumang mga bagay na hindi magaganda na amin nararanasan, Panginoon, kayo ang nagbigay ng kaalaman, karunungan, papaano namin malalampasan yung mga bagay na hindi magaganda na iisip namin nagpapahirap sa aming paglilingkod. Kayo po, Panginoon, ang kumilos, magbigay sa aming kaalaman, karunungan, Panginoon, papaano namin haharapin ang mga bagay na mga hindi namin kayang maunawaan, Panginoon. Pero kayo, Panginoon, ang nasa aming buhay at sa aming puso, nagbibigay sa amin ng kagalakan ang inyong mga salita. Panginoon, ay kayo pagtuloy kumilos at magbigay ng tagumpay, O Diyos. At inaasahan namin, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwan sa aming paglilingkod, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na narinig namin ngayong umaga, O Diyos. Tinataas po namin ang bawat isa na narito sa live at sa mga makakapanood at sa mga makikinig, Panginoon, ng inyong salita. Tinataas po namin ang buhay, Panginoon, na sa inyo po lamang nakatuon, na sa inyo, Panginoon, nakapokus ang aming mga buhay, Panginoon, paglilingkod, O Diyos. Anumang pangangailangan nila, spiritual, emotional, physical, financial, Panginoon, pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, at kayo nakakaalam paano namin ito malalampasan. Magbibigay kayo, Panginoon, at magbibigay kayo ng mga pagpapala, Panginoon, nagmumula sa inyo. Wala kaming gagawin, Panginoon, kundi purihin kayo, pasalamatan kayo, Panginoon, sa aming buhay paglilingkod, Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga pastor at mga manggagawa, Panginoon, na narito sa live, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon. Higit kayong may magagawa sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Anumang aming sitwasyon, Panginoon, kayo nakakaalam, Panginoon. Sa aming puso at isipan, Panginoon, walang maitatago sa inyo. Panginoon, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo, Panginoon. Ngunit nagtitiwala kami sa inyo na una naming hanapin ang inyong kaharian at sumunod sa inyong kalooban. At ang lahat ng bagay ipagkakalob niyo po sa amin, Panginoon. Napakabuti niyo sa aming puso, sa aming buhay. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming buhay paglilingkod. Kayo, Panginoon, ang lagi naming iisipin, ang inyong salita. Ano man aming ginagawa, Panginoon, kayo ang Diyos ay madakila pa rin. Kahit, Panginoon, ay kami ay nangihina o ano man ang aming problemang nakakaharap, Panginoon. Kayo pa rin, Panginoon, ang aming iisipin. Kayo ang Diyos ay mabuti sa aming buhay. Hindi kami hihinto sa paglilingkod dahil kayo ang Diyos ang aming kasama. At ang binigay niyo po sa amin ay kapayapaan sa aming puso. At sa inyong pagbabalik, Panginoon, ay inaasa amin ang mga pagpapala, Panginoon. Ay nilaan niyo po para sa inyong mga lingkod, sa mga inyong manggagawa, sa lahat ng manggagawa. At sa Doorpit, Panginoon, sa organisasyon nito, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon. Ang organisasyon ng Doorpit, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, samahan ang lahat ng manggagawa, kapatiran, Panginoon, mga nampalataya sa inyo, tinawag at pinili, Panginoon. Tinawag niyo kami, pinili. At ito, ang aming buhay ay nakalaan para sa inyo. At maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo kami manampalataya, tulungan niyo kaming patuloy magtiwala sa inyo.
Panginoon, sa aming paglilingkod. Tulungan nyo kami sa aming paglilingkod, Ama. Ito po aming sa tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon, magtatagumpay po kami at sa inyong mga salita ipapaalala niyo po sa amin, Panginoon. Pinupuri namin kayo, dinadakilan namin kayo. Ito po aming sama-samang panalangin, papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas, Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po, mga kapatid. God bless po. Sa Diyos po ang kapurihan.